We might think that we are easily getting by. Okay lang pala. Okay lang na magpatuloy ng ganito. Kasi ang tao ay naloloko mo. At niloloko mo rin ang sarili mo sapagkat sa kabila ng mga pangit na ginagawa mo, magaganda ba rin ang nangyayari sa'yo. Ang hindi mo alam, taktika lang yun ng dyablo upang mas maasadla ka pa sa pagkakasala mo. Saka ka lang niya bibitawan kapag wasa ka na, kapag sira na ang iyong pamilya, kapag malalim na ang disgrasya, kapag matindi na ang problema, kapag wala ka ng pera, kapag may sakit ka na at malala ka na, wala na, no turning back na. Maliwanag ang sabi ng ating Panginoon, walang lihim na hindi mabubunyag. Na po pwede nating itambal sa isa pang pahayag sa Biblia. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. So sa bawat pagtatanim, may ibinabaon kang pagkakasala. And do not expect na kung yung itinanim mo, isa lang din ang aanihin mo. Kailan ka man nagtanim ng isang buto, tapos nang tumubo bilang puno at namunga, isang bunga lang ang bunga nito. No, marami. So yung isa, magbubunga ng marami. Ang dami mong tinanim. Bawat pagkakasala mo, nagtatanim ka. So imagine, yung magiging napakalaking epekto nito pagdating ng araw kapag nabunyag na ang lahat ng ginawa mo. Yung panahon na hindi ka nahuli sa pagkakasala mo, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Ganun ka kamahal ng Panginoon, pero may hangganan yun. Pwede ba? Magbago na. Hindi man lang para sa iyo, kundi para sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo sapagkat unfair sa kanila na sila ang mas magdala pa ng mga kalokohan na ginagawa mo. Kapag ako'y nagmimisa sa bahay ng patay, usually, pagkatapos ng misa ay bine-bless ko rin yung buong bahay. Ito yung parang cleansing ko dun sa bahay, yung blessing. And basically, ang sinasabi ko sa panalangin ay, Panginoon, basbasan mo po ang bawat sulok ng bahay na ito upang ang malagi dito ay yung alaala nung namatay. Hindi ngayong siya'y patay na, kundi nung siya'y nabubuhay pa bilang mapagmahal na asawa, o kaya mabuting anak, mabait na kapatid, etc. So yun ay ginagawa ko pagkatapos kong misahan yung patay. Specifically, pagkatapos kong blessan yung patay at pagkatapos din siyang blessan ng kanyang mga mahal sa buhay. So imagine yung eksena. So habang kumakanta ako, hindi kita malilimut. Bine-bless nila. Imagine, iyak yan. Ngawa yan. Tapos bigla kong sasabihin, ay blessan na. Blessan po natin ang inyong bahay. Kung maaari po, buksan niyo yung mga kwarto at papasukin ko. Ganito madalas ang nagiging eksena. Bagamat minsan talagang welcoming yung kanilang itsura. Pero madalas napupuna ko, pag sinabi kong blessan ko po yung bahay ninyo, bawat sulok nito, papasok po ako sa mga kwarto. Ganito, di ba gumaganon? Blessan ko po yung bahay ninyo, papasok po ako sa bawat kwarto, gaganon. Nalalaki yung mga mata. Kasi parang iniisip nila, teka. Ano bang nakikita dun sa kwarto ko? Naku, naghambalang yung mga gamit ko. Nandyan yung mga pinagkainan na hindi pa naliligpit, na nahugasan. Mga damit na naghambalang. Bra sa kama. Brief na nakasabit. Kung minsan nga habang nagme-bless ako ng isang kwarto, makikita mo, pumapasok na sila, kanya-kanyang kwarto, kanya-kanyang ligpit na. So wala naman talaga sa akin yan. Kahit pa may ahas akong makita dyan, wala sa akin yan. Ang gusto ko'y ma-bless lang yung bahay. Also, aaminin ko, kung minsan, nasyasyak talaga ako sa mga gamit at damit na naghambalang. Pero bakit ba kapag maayos naman ang ating tahanan, gustong-gusto nating ipinagyayabang? Gusto nating nagtatanggap ng bisita, ipinakikita natin ang ganda ng bahay. Gusto nating mapag-usapan eh. O kahit na hindi man tayo mag-imbita, mag-aayos tayo ng particular spot sa ating bahay at yun ang ating kukunan ng litrato. Kaya tayo mismo magpapakuha sa anggulong ito. Pero ang hindi alam ng mga nakakakita ng picture, yun lang ang malinis. Yung parting yan. Yung iba gulo-gulo na. Yan tayo eh. So ito'y simpleng halimbawa lang na gusto talaga natin na maganda ang nasasabi ng tao tungkol sa atin. And therefore, maganda rin hanggat maaari yung pinapakita natin. And therefore, automatic na yung pangit, pangyayari, detalye sa buhay at bahay natin ay tinatakpan natin. Okay pa lang yan sa mga simpleng halimbawa na tulad ng napag-uusapan. Pero to the extent na ganito ay ibang usapan na kapag matutulad tayo sa mga eskrib at pariseo na magsusot na tayo ng maskara para lamang tayo matanggap ng iba.
Yun ang ayaw ng Panginoon. Yung pagbabalat kayo, yung pagpapaimbabaw ng mga eskriba at pariseo, yung pagsusuot ng maskara, lalong-lalo na kung ang concern na dito ay ang ating tunay na pagkatao. In as much as wala naman tayong malilim sa Diyos, sa ating pagkatao. Mula talampakan hanggang ulo. He knows us very well. Maliwanag ang sinasabi sa 1 Samuel 16 verse 7. God does not see as mortal who sees the appearance. Because God sees and looks into our hearts. Alam niya ang nilalaman niyan. Alam niya ang tunay nating katauhan. Na-experience niyo na po ba yung, alam niyo na yung buong pangyayari, pero tinatanong niyo pa yung tao, tapos yung tao niloloko pa kayo. Pero alam niyo na yung totoo. Anong feeling? Di ba nainis ka? O kaya, pagtatawanan mo na lang yung tao. Kasi kung saan-saan pa, nililigaw ang punto, niloloko ka pa, ang hindi niya alam mo na ang buong totoo. Hindi kaya ang Diyos ay ganyan din, nainis din siya, pinagtatawanan lamang niya tayo, pero sa palagay ko, ang pinakamalapit na reaksyon ng Panginoon ay kinaawa niya tayo. O hindi ba't sinasabi sa Biblia, sa 1 Timothy 2 verse 4, God wills all people to be saved. Kasama na dyan ang mga eskriba at pariseo. Kaya kung maya't maya, maririnig natin ang kanyang pagbubunganga, if I may say it that way, sa mga eskriba at pariseo, wag nating isipin ito, nagalit lang si Kristo. Hindi. Ginigising niya ang konsensya ng mga ito upang magising sa pagbabalat kayo kasi gusto rin niyang isave ang mga eskriba at pariseo. Kasi naaawa siya sa mga ito. Yun ang madalas na sinasabi ng Panginoon, kawawa kayo. Saba ninyo. Hindi ito parang kawawa ka, bahala ka sa buhay. Hindi. Nasasaktan si Jesus para sa kanila. Kasi pilit nilang nilulubog ang kanilang sarili. Dahil sa pagbabalat kayo nila. Yun ang nagpapalala lalo ng pagkakasala nila. Kasi kapag tayo nagbabalat kayo, tapos maganda naman ang tingin sa atin ng ibang tao, wala namang nangyayaring problema sa atin, sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, wala namang nabubulolyaso, we might think that we are easily getting by. Okay lang pala. Okay lang na magpatuloy ng ganito. Kasi ang tao ay naloloko mo. At niloloko mo rin ang sarili mo sapagkat sa kabila ng mga pangit na ginagawa mo, magaganda ba rin ang nangyayari sa'yo. Ang hindi mo alam, taktika lang yun ng dyablo. Upang mas maasadla ka pa sa pagkakasala mo. Saka ka lang niya bibitawan kapag wasa ka na, kapag sira na ang iyong pamilya, kapag malalim na ang disgrasya, kapag matindi na ang problema, kapag wala ka ng pera, kapag may sakit ka na at malala ka na, wala na, no turning back na. Tandaan po natin na ang kapahamakan sa Biblia ay hindi lamang yung kapahamakan pagkatapos ng huling pagkakasala mo, tapos nabulyaso, nahuli ka, nagka-problema. Maliwanag na kapahamakan yon, kapariwaraan yon. Pero yung kapahamakan at kapariwaraan ay hindi lang nagsisimula nun, kundi matagal nang nagsimula. Simula na ikay nagkasala at nagpatuloy pa araw-araw sa pagkakasala. Maliwanag ang sabi ng ating Panginoon, walang lihim na hindi mabubunyag. Na po pwede nating itambal sa isa pang pahayag sa Biblia. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. So sa bawat pagtatanim, may ibinabaon kang pagkakasala. And do not expect na kung yung itinanim mo, isa lang din ang aanihin mo. Kailan ka man nagtanim ng isang buto, tapos nang tumubo bilang puno at namunga, isang bunga lang ang bunga nito. No, marami. So yung isa, magbubunga ng marami. Ang dami mong tinanim. Bawat pagkakasala mo, nagtatanim ka. So imagine, yung magiging napakalaking epekto nito pagdating ng araw kapag nabunyag na ang lahat ng ginawa mo. Mga kapatid, tandaan natin, ang sinasabi ng ating Panginoon, katakutan mo, hindi yung kaya ka lang patayin. Ang katakutan mo ay yung pagkatapos kang patayin, ay makapagbubulit pa sa impyerno sa atin. I-paraphrase mo, kaya ibaligtarin mo. Para bang sinasabi ng Panginoon dito, ang i-please mo, wag yung tao kundi ako. Ang mahalagang opinion ay hindi naman yung opinion ng tao sa iyo eh. Kaya side comment lang, ano ngayon kung ganito ka, ano ngayon kung ganun ka. Ano ngayon kung mayroong kapagkakasalang nangyari sa iyo, kamali ang nangyari sa iyo, hindi mo naman kasalanan. Ano ngayon kung mahirap ka lang. Ano ngayon kung ganyan lang ang itsura narating mo. Basta mabuting ang tao, walang importante kundi ang opinyon ng Diyos sa iyo, kundi ang opinyon ng tao sa iyo. So please God and not man. Besides, kahit naman tayo magkasala, gaano man kantindi o gaano man karami, hindi nagbabago ang kanyang pagtingin sa atin. Unless paninindigan natin ang pagkakasala natin, ibang usapan yun. Sapagkat bagamat ang Diyos ay Diyos ng mapagmahal, ang Diyos ay Diyos din na makatarungan. Yung panahon na hindi ka nahuli sa pagkakasala mo, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon.
Ganun ka kamahal ng Panginoon. Pero may hangganan yun. Brothers and sisters, tandaan po natin, ang Diyos ang siyang pinakadakila nating manggagamot. So kung dito tayo nagsisimba, tayo dyan ay nagdarasal upang pagalingin tayo ang ating katawan sa anumang karamdaman, sana wag nating kakalimutan na sana'y mapagaling din ng Panginoon ang ating puso, ang ating kaluluwa, ang ating kalooban. At ang magandang paraan upang ang Diyos ay ating matulungan na magawa yan ay ang pagsisisi sa kasalanan. Ang sabi ng Panginoon sa mabuting balitang napakinggan, na ay mahalaga na kung ilalapat pa rin natin sa isang pahayag na sinabi ng Panginoon sa atin, bago pa man tayo humiling, sapagkat sinasabi dito ay kahit ang mga buhok natin ay bilang na lahat ng Panginoon natin, ganun tayo kahalaga. At kaugnay nito yung isa pang pahayag, bago pa man tayo humiling, ay alam na ng Diyos ang kailangan natin. Ganun tayo kahalaga sa kanyang paningin. So imagine Jesus, imagine God, holding something na biyaya niya sa atin. Yung alam niyang makapagpapasaya sa atin, yung alam niyang makapagbibigay ng kapayapaan sa atin, yung alam niyang makabubuo ng buhay natin, pero hindi niya maibigay sa atin sapagkat punong-puno ng pagkakasala ang puso natin. So unless alisin natin ang pagkakasalang yan, which basically involves, Lord, have mercy on me, which basically involves, Lord, nagkasala ako'y tunay na nagsisisi, doon lamang natin mararanasan ang magandang biyayang gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin na yan. Sapagkat kung hindi, mas palalalain lamang natin ang ating sitwasyon. Kasama ng sitwasyon ng mga nakapaligid sa atin. Tandaan po natin, sa tuwing tayo gumagawa ng maganda, hindi lamang tayo ang pinagpapala, kundi ang iba, lalong-lalo ng ating pamilya. Pero sa tuwing tayo nagkakasala, hindi lamang tayo, ang sarili natin ang binabaon natin sa pagkakasala, kundi pati na ang mga tao sa atin ay mahalaga. Kaya pwede ba, magbago na. Hindi man lang para sa iyo, kundi para sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo sapagkat unfair sa kanila na sila ang mas magdala pa ng mga kalokohan na ginagawa mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.